Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Captain Noemi Girao Kayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Victor Liantino. Magandang gabi po sa inyo, Captain. Yes, good evening po Sir Dennis and Sir Victor. At sa po nakikinig sa inyong programa. Kami po ay napatawag po sa inyo upang humingi po ng mga karagdagang update dito sa nagpapatuloy na search and rescue o retrieval operation dyan ho sa lumubog na MV Tricia Cristina 3. Dahil kami man ay inuulan din ho ng mga katanungan mula ho sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga relatives dyan ho sa area po na yan. Sa figures, medyo mas mainam magaling po sa inyo. Ilan na ho so far yung ating na-recover ng mga katawan at ilan po yung hinahanap pa, Captain, please? Yes, as we speak po, Sir Dennis and Sir Victor, ang survivors po ay 316 at ang reported fatalities is a total of 36. Ngayong araw po ay we were able to recover 3 bodies po, katulong po ang ating mga Fisher Folks communities. And as to the missing, Sir Dennis and Sir Victor, ongoing po ang ating consolidation and validation dahil meron pa rin po tayong mga kababayan na pumupunta sa ating mga stations na nagre-report po na accordingly sakay po ng barko ang kanilang mga kamag-anak na wala po sa manifesto. So as to the number, Sir Dennis and Sir Victor, we are still validating po and confirming. Okay. So, nabanggit din ho ninyo yun tungkol sa manifesto, no? May ilan ho kasi nagsasabi, ito yung tunay na figure and meron din na iba yung sinasabi. So, yung official record ho ng Philippine Coast Guard about that manifest, nagtutugma ho ba ito doon sa bilang ng ating mga hawak na impormasyon mula ho sa ground at ano so far yung explanation ho ng ahensya rito sa mga katanungan ho ng ating mga kababayan? Well, based po sa unang numero po ng manifesto, it's 344. However, Sir Dennis and Sir Victor, based po sa mga nare-recover na po natin ngayon, no, na mga katawan, ay halos sobra po doon sa unang bilang po na nai-report po natin. Kaya po ang Philippine Coast Guard ay we are not discounting yung mga speculations and informations na natatanggap po natin and ongoing na rin po ang ating kinakonduct na investigation. So in case after po nitong investigation na to, makita po natin may pananagutan po ang aming tauhan or even yung crew, yan naman po ang directive ng Secretary of Transportation, definitely administrative sanction will be given po. As to overloading, initially, masasabi na ho ba natin sa ganitong pagkakataon, while investigation is still ongoing, masasabi na ho ba natin na lagpas talaga, overloaded, yun pong sasakyang pandagat? Hindi pa po tayo makapagbigay ng conclusive statement, Sir Dennis and Sir Victor. Ongoing pa po yung ating investigasyon. Okay, ang akin hong katandem si Bombo Victor Liantino. Meron din hong ilang punto na nais pong maitanong. Magandang gabi po. Unang-una, gusto ko lamang kunin yung paglilinaw ho ng Philippine Coast Guard dahil nakapanem ho namin isa ho sa mga survivors, si Attorney Aquino Stagili, kung saan naglabas ho siya ng sama ng loob sa Philippine Coast Guard dahil yung pinaglubugan daw ho nitong MV Tricia Cristina ay medyo may kalapitan ho sa Basilan pero inabot ho ng mahigit 3 oras bago sila na-rescue. Ano ho yung paliwanag dito ng Philippine Coast Guard? Well, again po, yung mga statement na yan at mga informasyon ay ongoing po ang ating investigasyon. But during the time of incident, Sir Victor and Sir Dennis, the first information came from our Sea Marshal who is on board on that vessel. So, upon receipt of the information, nag-deploy po tayo kaagad ng ating barko. Kasama rin po yung pagtap sa may Basilan, sa may Isabela. Yan po yung pinakamalapit na station that time. So they were the first one to respond and rendered assistance kasama po yung pagpapadala rin po ng ating mga assets. So this is a whole of the government approach po, Sir Victor and Sir Dennis. So lahat po ng ahensya ay tinapul kaagad ng Philippine Coast Guard upon receipt of this information. So yung mga information po ngayon definitely ay kasama po sa investigasyon po natin. Titingnan po natin na kung saan po ba yung pagkukulang. Again, we don't want this incident to happen again. And all those information pagdating sa investigasyon na ito. Apo, sa ibang katanungan naman, kumusta naman ho ang iba pang biyahe na
inilalaan ho ng Philippine Coast Guard at ilang mga shipping lines, lalo na ngayon na hindi ho pansamantalang sinuspende itong operasyon nito hong involved sa insidente na Allison Shipping Lines? Yes, pagdating naman po sa pag-transport no or pagdala ng ating mga kababayan lalo na mga sa affected na mga lugar po, ang naging direktiba naman po ng ating Secretary of Transportation, the Marina will welcome yung mga shipping lines na compliant po yung kanilang mga barko. They will issue a special permit, and once na kukulangin ang mga barkong ito ay papasok po ang Philippine Coast Guard to provide the libreng sakay. And kahapon nga po ay tayo rin po ay nagsakay ng ating mga kababayan papuntang Zamboanga to Isabela po. Well, ano-ano naman pong mga challenges itong kinakaharap po ng ating mga divers sa search and rescue operations na nagpapatuloy sa ngayon? Based po sa report po sa atin ay halos malaki sa area na yan, pero hindi po nalilimitahan ang Philippine Coast Guard. We are conducting the technical diving operations po at hindi po papapagod ang Philippine Coast Guard dahil ito naman po ang ating objective rin, makita lahat itong mga hinahanap natin, kasama rin po yung barkong lumubog dahil definitely once itong barko na ito, it will definitely contribute po sa investigation na kinakandak po natin ngayon. As to what's the real cause of this incident? With that, maraming salamat, Captain Noemi. Bombo Dennis, baka may mga additional clarification ka ba dyan, Bombo Dennis? Finally siguro, Captain, tagubili na lang ho sa ating mga kababayan. Ngayong sabi nga niyan, nandun tayo sa peak ng Amihan surge. So, may epekto ho ba ito sa biyahe ng ating mga sasakyan pandagat na minomonitor po ng Philippine Coast Guard? Ngayon po, no, as long as wala po nakataas ng signal, wala po nakataas na advisory from Pag-asa regarding sa gale warning, wala po tayo na-cancel ng mga biyahe. At again, pagdating po sa safety awareness natin, it is always a collaborative effort po, Sir Dennis and Sir Victor. So, may pagkakataon po minsan na pag malakas po ang alon ay ating mga kapitan na mismo nagsasabi sa atin na hindi po sila maglalayag. So again, it is yung safety awareness po siguro ay napakahalaga sa ganito mga weather po, lalo pag amihan season po. At siguro ang amin lang po masasabi rin sa ating po mga kababayan na nag-aano na po sa kanilang rest assured po that the Philippine Coast Guard will exert its effort po, katulong po ang iba't ibang ahensya kasama yung mga fisher folks communities po natin na talagang tumutulong po sa pag-check po itong mga individuals na hinahanap po natin at hindi po tayo titigil hanggang sa makita po natin sila lahat at maibalik po sa kanilang mga pamilya. Okay, with that, maraming salamat sa pagsagot sa amin po mga katanungan, even weekend, Captain Cayabyab. Yes, maraming salamat din po at magandang gabi po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Captain Noemi Girao Cayabyab, kaugnay ho dun sa mga update dyan sa search, rescue and retrieval operation na isinasagawa sa may bahagi po ng Basilan, yung karagatang sakop po ng area na yan ng Western Mindanao ay nagpapatuloy pa rin, mga kabombo at mga ka-Star Nation. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.